Ay, salamat. Maka-day off na rin tayo. Yes, day off ko ngayon. Makakapahinga na rin sa wakas. Yes, 2 days. I'm so glad na 2 days ang aking day off. At ako ay, yes, sobrang pagod na pagod simula pa kahapon. Hanggang ngayon pagod pa rin pagising. Grabe. Kaya yun, ang pakaramdam ko ay parang bigat-bigat ng katawan ko. Pero ngayon is kailangan ko pa rin bumangon. Ang aga ko pa rin nagising. Yes, pag day off ko, hindi ako nagtidire-diretso ng tulog na kagaya nung dati na buong maghapon ako nakahiga. Simula nung mag-vlog ako, maaga na ako laging gumigising dahil syempre kailangan kong bunuin yung araw para mag-edit ng mga video. Halos maghapon din ang pag-i-edit, hindi pa rin tapos. Yes, kaya gumigising ako ng maaga sa umaga para masimulan ko na yung mga dapat kong simulan. Yes. Ngayon ay magsisimula ako na mag-almusal, inom ng kape, kakain, syempre. Kakainin ko yung tira-tira lang dito sa bahay na manok, yung KFC pa rin na binili ko nung isang araw. Yes. Okay. Ano bang ating topic for today? Parang wala akong topic ngayon. Yes, mamaya mag-iisip ako ng topic. Yun. Sa ngayon ay pupunuin ko muna yung aking, anong tawag dito? Brain. Ayan. Kakain muna tayo at baka magkaroon tayo ng topic pagka nakakain na ako. Okay? Sige. And then, galing ako sa Walmart kahapon. Bumili ako nitong creamer na ito. Starbucks. Ayan. Ewan ko kung masarap to. Yes. Kasi hindi naman ako makainom ng kape nang walang creamer. Yes. And then, ito yung kanin na niluto ko kahagabi. Yes. Dito ko na lang siya sa kaldero niluto dahil yung rice cooker ay ginagamit kagabi. And then, ito naman ang aking tira-tirang ulam. Meron pa ditong bulgogi dumplings. Ayan siya. And then, yung manok. Masarap naman siya. Isasaw-saw ko siya dito sa chili sauce. Yan. Paubos na siya. Parang wala akong available nito sa pantry. Baka makabili uli ako nito. Yes. Ngayong araw ng day off ko, wala akong ibang gagawin kundi ang mag-stay lamang sa bahay. At mag-edit ng video. Tapos na ako mag-shopping kahapon, kaya, yes. Alam mo, habang tumatanda ako, or habang tumatagal, parang ayoko na mag-shopping sa labas minsan. Kasi nakakapagod. Simula na nagkatrabaho ako, yes, nakakapagod siya. Kasi nga, halos naubos na yung oras ko sa pagtatrabaho. Doon na nabuno ang mga oras ko sa pagtatrabaho. Bakit mag-i-spend pa ako ng oras sa shopping, 'di ba? So, parang wala na akong energy para doon. Yes. Kaya mag-order na lang ko online. Kaya lang minsan gusto mo pa rin makapunta ng store kasi meron kang bagay na gusto mo makita sa harapan mo talaga, di ba? Yun ang dahilan minsan. Ako ay magre-ready dahil ako ay may dentist appointment today. Yes. Tama-tama, itinapat sa aking day off ang aking dentist appointment. Yes. Kaya pumunta ako doon ngayon. Tayo ay magkukwentuhan habang ako ay naghahanda, nagme-makeup. Ewan ko ba kung ba't kailangan ko pang mag-makeup. Pag naman nagpa-dentist ka, guguluhin din yung mukha mo. Kasi nga, yung mga tubig na spray, diba? Magkukwentuhan tayo. Ilalabas ko lang yung aking sama ng loob. Grabe, nasyak ako kahapon habang kausap ko yung kapatid ko. Grabe, ang tingin talaga nila sa akin ay ako yung nakahiga sa pera. Na marami akong pera. Pambihira. Grabe. Nasyak ako, grabe. Magme-makeup tayo ngayon. Ang gagamitin ko itong NYX Mineral Face Powder. Yes. Itatry ko kung maganda ba ito. Nasyak ako kahapon. Sabi niya ay, yun nga, nagulat ako kung gaano ang kanilang isip is kung gaano ka-entitled talaga. Grabe ang entitlement nila. Grabe, yun ang nararamdaman ko sa kanila. Yun ang nakikita ko sa kanila. Alam mo yun na yung anak ko nga, hindi ko naman binibigyan ng pera. Yung anak ko nga, hindi ko ni-spoiled. Hindi ko binibigyan kahit anong hiling niya. Hindi nga nangihingi yun sa akin ng kahit nising kong duling. Tapos, ito, magdidemand yung kapatid ko sa akin na, yun nga, sabi niya kahapon ay bumili daw kami ng unit sa Batangas. Bumili daw ako ng unit, sabi niya ganun, sa Batangas. Para daw hindi na siya mangungupahan. Problema mo yan, di ba? Kung hindi, ayaw mo mangupahan, di ba? Okay, ang kuya ko ay salon business yun. Meron siyang sariling salon. Pero nangungupahan lang siya dun sa pinsan ko. Dati sa Maynila siya nagtatrabaho. Okay. Nung nasa Maynila siya,
Malaki naman ang kinikita niya din dun sa Maynila. Kaya lang hindi nga siya marunong mag-handle ng pera. Tsaka lagi siyang na-scam nga. Kasi kahit siya ay nandoon sa Maynila, nakatira, nangungupahan, para pa rin siyang hindi ang may-ari ng salon na yun. Parang yun pa rin may-ari ng bahay ang may-ari ng salon. Yung may-ari ng salon na yun ay nagugupit din ng buhok. So parang tauhan pa rin siya doon. Tapos siya pa nagpapakain ng mga ito. Grabe. 'Di ba pag may salon business, ang alam ko, kanya-kanya kayong dala ng pagkain. Bakit pati siya ay magpapakain ng ilan ang tauhan nung niya doon? Di ko maalala kung ilan, parang 5 yata. Siya din ang magpapakain ng mga yan doon. Hanggang doon sa Batangas, ganun na naman. So, tinulungan ko na siya dati na lumipat nga ng Batangas kasi nga sabi niya ay hindi siya magkaigi doon. So sabi ko, sige, lumipat ka na ng Batangas, baka mas makakamura ka doon. So pati paglipat niya, ako pa rin ang gumastos noon, ako pa rin ang naghanda noon. Kasi nga hindi nga siya marunong sa kaperahan niya. Alam mo yun, lagi siyang said kung said, grabe. As in, said kung said talaga siya pag naubos ang pera niya. Kasi nga hindi siya marunong anong tawag dito, maglaan ng para sa emergency fund. Ganun sila, lahat naman sila ganun sila. So nagulat ako. Naisip ko, ba't akong bibili ng lupa, ng unit? Bakit hindi siyang bumili ng unit? Siya ito nang problema ng pang-upa sa bahay, di ba? Di ba kung wala kang pang-upa sa bahay, or kung ayaw mo nang mangupahan, talagang gagawa ka ng paraan para makaipon ka ng pera, di ba? Yun. Sabi ko sa kanya, ang dali-dali, malaki kasing kumita yung kuya ko. Pag kumita talaga siya ng pera, malaki talaga. Sabi ko sa inyo, bata pa lang kami, kumikita na yan ng 60,000 sa isang araw, lalo na pag nag-wedding. Siyempre, pag nag-wedding, di ba, maraming may make-upan. May mga abay, di ba? Kaya inaabot ng 60. Tsaka kung ano pang sino pang magpapa-makeup. Yun, hindi siya marunong. Pag nagkakapera siya, ako kasi pag nagkakapera ako, iniisip ko kung ano yung bibiling ko, di ba? Kung halimbawa, kung ano yung mga kailangan ko, yun ang bibiling ko. Kagaya niyan, di ba, wala siyang bahay at lupa. Dapat yun ang unang-una niyang ibibili sa sarili niya, ang bahay at lupa. Hindi niya ginawa. Talagang, yun, hanggang ngayon ay nangungupahan. Lumipat nga ng Batangas yan, ano. Ay, grabe. Lumipat ng Batangas, ako talaga nagbayad ng mga paglipat niya, ganyan-ganyan. Tapos kung ano-ano pa, yung mga panggastos niya. Sabi ko, naisip ko, samantalang ako nung bata pa ako. Paglilipat ako talaga magbabayad ng lahat ng mga kailangan ko. Wala talaga magbabayad sa akin. Kaya talaga nagtatabi ako ng para sa emergency fund ko. Para pag ako lilipat, may kailangan akong pera, di ba? Matustusan ko yung sarili ko. Tapos siya, ibibigay ko lang. Tapos ngayon, ito na naman. Gusto daw niyang magkaroon ng sarili niyang bahay at lupa or unit nga para daw hindi na siya mangupahan. Sabi ko sa kanya, tinuruan ko siya. Alam mo, ganito ang gawin mo. Kumikita ka ba kahit paano ng 30K sa isang buwan? Sabi niya, oo daw. Tapos yung kanyang mga tauhan ngayon ay ganun pa rin, pakain na naman niya. Patira din. Siyempre, mga yan kukonsume din ng kuryente at saka tubig, di ba? Nakatira din sa kanya yung dalawa niyang helper. Yung isa niyang helper ay kapatid namin. Yung isang helper ay kaibigan. Yun, nung kapatid namin. Yun, pakain niya din yan. Tapos, yun nga, pakain niya. Tapos, ano pa? Sabi ko sa kanya, bakit hindi sila makabili ng sarili nila ng pagkain? Bakit di ako kailangang magpakain? Wala ba silang pagkain? Anong ginagawa nila sa pera nila? Yun. Tapos anyway, sabi ko sa kanya, kung gusto mong makaipon, ganito, makabili ng sarili mong bahay, kuya, ganito ang gawin mo. Para makakuha ka ng unit. Yun ang sinabi ko sa kanya, yun ang ini-advise ko sa kanya. Mag-ipon ka ng kahit 1,000 pa isang araw. Total naman, malaking kinikita niya. Dapat nung pa niya yun ginawa 40 na siya ngayon, hindi niya ginawa. Ay ko, ganito ang gawin mo. Maghulog ka ng 1,000 kada araw. Sa loob ng isang buwan ay meron kang 30K. Sa loob ng isang taon ay meron kang 360. Makakabili ka na ng unit nun. Sabi ko sa kanya ganun. Tapos sabi niya, ang hirap lang gawin nun. Ang hirap daw gawin. Tapos sabi ko, bakit mahirap gawin? Talagang ganun. Kailangan mo magkaroon ng disiplina sa sarili mo para magkaroon ka ng sarili mong unit.
'di ba? Disiplina ay kinakailangan. Hindi naman po pwedeng hindi mo didisiplinahin ang sarili mo. Dahil kailangan mo yan. Bakit ako problema? Ako ba ang nangungupahan? Ako nga iniisip ko na rin yung pagtanda ko, tapos pati siya isipin ko pa rin. Yun. Ako yung nag-iisip, sabi niya, para may investment. Sabi niya ganun. Bumili nga daw ako ng para may investment. Ano investment? Ba't kailangan ko ng investment? Meron ako investment dito ng sarili ko. Sa Pilipinas, hindi ko kailangan ng investment. Unless kung ako ang titira doon, then good. Investment ko nga yun, hindi naman. Sila ang titira doon, hindi ako. Yun. O kaya para daw nga kay nanay, ganyan-ganyan. Para may matitirhan daw si nanay. Ako pa rin na mag-iisip nun. Ako pa rin naman problema kung anong titirhan. Paano titirhan kung anong titirhan ni nanay, kung may titirhan ba si nanay. May bahay naman sila nanay. Kaya lang hindi talaga sila marunong maglinis sa bahay. Madumi sila sa bahay. Yun. Grabe, no? Ewan ko, may bahay na nga sila. Dumi pa, hindi pa magawang alagaan. Yun. Tapos, magkakukunin nila yung meron ako. Para yun naman ang dugyutin nila, diba? So, yun. Ay, naku, grabe. Tapos ngayon, yung lupa ko ang naisip. May lupa ako sa Lokban. Sabi niya, sige, benta na lang natin yung lupa mo sa Lokban para yun ang gamitin kong pabili ng unit. Aba. Pumayag naman ako sa una. Tapos ngayon naisip ko, bakit ako papayag na ibenta yung lupa para sa kanyang, siya ba ang bumili ng lupa na yun? Siya ba nag-ipon ng perang pambili ng lupa na yun? Hindi naman. Ako ang nagbili. Grabe. Tapos, yun nga. Kaya yun na lang sinabi ko sa kanya, nagbawi ako. Binawi ko. Sabi ko, mag-ipon ka na lang ng 1,000 kada araw para magkaroon ka ng 360. Pang down payment sa, tawag dito? Pang down payment sa unit na gusto mo. Kasi gusto niya magkaroon ng unit dun sa Batangas. Ayaw niya dun sa Lokban. Lupa ko yun ha. Ayaw niya dun sa Lokban kasi daw hindi daw improvement. Hindi daw improve yung lugar. Pero hindi naman niya lupa yun. Kapal talaga ng pest. Hindi ko alam kung saan nila kinukuha yung kakapalan ng pest nila. Grabe. Yun. Yun nga. Ewan ko. Sana hindi na ako kulitin. Grabe ang kapal ng mukha talaga nila. Hindi ko alam kung saan nila kinukuha yun. Para talaga silang mga entitled. Alam mo yun na dapat lang, na dahil kapatid ko sila, dapat lang na bigyan ko sila. Alam mo yun. Meanwhile, yung anak ko ay hindi naman umaasa sa akin. Yung anak ko, ay meron siyang sarili niyang, pera. Tapos yung anak ko, sarili niyang kagastusan kanya. Hindi nanghihingi sa akin. Grabe, tapos sila manghihingi sa akin. Tapos hindi talaga sila makaintindi. Para talaga ang tingin nila sa akin, ako'y mayaman, sobrang dami kong pera, hindi ako namang problema sa pera. Ang dali-dali lang para sa akin ang pera, na isang hingi lang nila ibibigay ko na para kung ATM, ganun ang nararamdaman ko. So yun nga, pagkatapos ko lang gumastos ng malaking halaga nung na-hospital nga si nanay, hanggang ngayon binabawi ko pa rin yun na pang-budget, para nga meron akong pang-budget. Akalain mo, na ipadala ko na yung aking lahat ng budget na para sana ipang-budget ko na panggastos ko dito sa Amerika ng ilang buwan. Kasi nga nagbabudget ako May budgeting plan akong sinusunod. Dahil ayokong maubusan ng pera. So, naglalaan ako ng budget kung magkano gagastusin ko sa isang buwan. Yun. Madamot ba ako kung sinabi ko sa kanila na ito na nga, sabi ko nga, wala pang isang buwan ay nanghihingi na naman sa akin na kailang sabi na yung kapatid ko sa akin na wala na daw silang panggastos. Halos hindi ko na mabilang kung ilan, siguro 5 beses. Tapos sumunod ay ang nanay ko na ang kausap ko kahapon. Yun nga, nagsasabing pahingin ko daw siya ng pera dahil daw may utang daw siya. Grabe, kalalabas lang niya ng hospital, may utang na naman siya. Hindi ko alam kung anong inutang niya. Yun, hindi ko talaga maintindihan. Sabi ko, bakit? Ako na hindi naman nangungutang, alam mo yun? Dahil ayoko nga mangutang. Grabe. Tapos siya ay may utang. Sabi ko ay wala. Hindi nila talaga maintindihan yung salitang budgeting. Na wala pa akong pang-budget. Na wala pa akong pera. Nasabi ko ay wala pa akong may ipadala sa inyo. Nasabi ko na yan. Sinabi ko na yan kay Juben. Sa kapatid ko, sinabi ko na yan sa kanila na wala pa akong may ipadala. Dahil nga, sabi ko, yung dapat na ilang buwan kong panggastos dito ay pinadala ko na sa kanila sa Pinas na inubos lang nila sa loob lamang ng wala pang isang buwan. Grabe, panggastos ko yun dito ng pang ilang buwan. Okay?
Dahil nga sabi ko, nagbabudget ako dito, yung panggastos ko, binabudget ko yan dito sa Amerika. Kasi kahit ako may pera na hanggang ngayon, kahit ako'y maganda na ang buhay, nagbabudget pa rin ako. Binabudget ko pa rin ang aking panggastos sa buwan-buwan. Dahil ayoko na maubos ang pera ko. So yun, may budget plan na kung sinusunod buwan-buwan. Ito na nga, ipinadala ko, dahil na bigla ako sa pangyayari nung na-hospital si nanay, naipadala ko lahat ng ipon ko for yung panggastos ko sana nga ng ilang buwan dito, ipinadala ko sa kanila. Para nga, may magamit si nanay. Grabe, kaso parang sinamantala nila ang pangyayari. Sunod-sunod, as in, ang naging padala ko. As in, sa loob ng 3 buwan, sa loob ng 1 buwan ay nakatatlong beses lang naman akong nagpadala. Grabe. Nasabi ko nga, ginagastos lamang nila yung pera, sa loob lamang ng 8 days ay ubos na ang gastusin. Nasya-shock ako sa kanila. Sabi ko sa isip ko, sinong gumagastos at sinong kumikita ng ganun kalaking pera sa kanila in 8 days? Sinong gumagastos? Sinong may pera ng ganun ng 8 days? Kumikita ng ganung pera sa loob ng 8 days? Wala. But somehow, gumagastos sila ng 25K sa loob lamang ng 8 days? Ano yun? Hindi ko sila maintindihan. Nabigla ba sila dahil ang bilis ng tulong, kaya gano'n na sinamantala nila ang pangyayari? Ay, grabe. Na-shock ako. Sabi ko, hello. Ito bang mga ito, hindi nila iniisip na ako hindi gumagastos ng ganun kalaking pera sa loob ng 8 days? Kahit ako'y nandito sa Amerika, hindi ako gumagastos ng 25K sa loob lamang ng 8 araw. Pero sila, ang ginagastos nila yon. Sabi ko nga, 8 days lang ang pagitan ng bawat padala ko. Nasa shock ako. Ako yung inaatake sa kanila. Sabi ko, oh my God, grabe sila. Like, basta ang alam nila, nandito ako sa Amerika, mapera ako. Nakahiga ako sa pera. Hindi ako namang problema sa pera. Dollars ang kinikita ko. Yun ang kanilang nasa isip siguro. Oh, dollars ang kinikita ni ate. May pera si ate, kaya ganun. Grabe. Pero talagang tinatagan ko ang pagtanggi. Dahil sabi ko nga, talagang pinaliwanag ko na sa kanila ilang beses na, pero ayaw nila akong tantanan. Alam mo yun, ini-stress nila ako. Pinaliwanag ko, sabi ko, Nay, wala pa akong pera. Alam nyo naman na ibinabudget ko pa ang pera ko. Sabi ko ganyan, ibinabudget ko ang pera ko. Wala pa akong ipadala sa inyo dahil inire-recover ko pa yung nagastos ko sa inyo sa loob ng, yun nga, sa loob lang ng 1 buwan. Inire-recover ko pa yun sa sarili ko. Wala na rin akong panggastos para sa sarili ko dahil nga naipadala ko na sa inyo. Sabi ko sa kanyang ganun. Ayun, hindi na humingi. Ewan ko. Baka gagamit ibang tactic ulit sa susunod. Grabe talaga. I swear. Hindi naman ako madamot. Nagbibigay naman ako. Pero sinabi ko na yun sa kapatid kong lalaki. Ayaw na ayaw kong mararamdaman na parang obligasyon ko na magpadala ng pera sa kanila or tumulong sa kanila. Dahil simulat sa poll, for 20 years, ako'y tumutulong sa kanila. Alam mo yun, hindi ako nakapag-set ng boundaries. Dahil nga, parang hindi umiepekto sa kanila yung boundaries na sinasabi ko. Laging sinasabi ko sa sarili ko, ako'y magpapadala lamang na ayon sa aking kaperahan, na ayon sa aking budget, na ayon sa kung kailan ako magpapadala. Hindi na susunod yan. Pero ngayon na isinet ko na yung boundaries dahil nga ayoko nang mahirapan sa buhay. Unti-unti hindi na ako nahihirapan. Pero talagang kailangan tatagan ko yung pagtanggi. Grabe, sabi ko nga, nakailang pagtanggi na ako. Talagang, sabi ko nga, yung kapatid kong lalaki, nakailang hingi. Nakatanggi naman ako nung mga ilang araw. Ang sumunod, kapatid ko namang babae ang nanghingi sa akin. Kaya ayoko silang kausapin sa telepono kasi nga napapabigla ako. Siyempre, habang kausap ko yung ate ko, sabay maya-maya sabay, padalhan mo dito ng pera. At ako'y wala nang paggastos din yung sila nanay. Ay, di nakapagpapadala ako. Sabi ko, wow, yan ang bagsik. Ang galing Naisahan ako dun Kaya ayoko na sila kausapin. Kasi pag kinausap ko sila, pera ang kailangan kong ipadala. Lalo na pag
face to face ang usapan. Kaya iniiwasan kong kausapin sila ng face to face. Kagaya kahapon, napasubo ako na mag face to face sa kuya ko. Yun nga, naisahan ako dun sa bumili nga daw ng lupa, ng unit sa Batangas. Wow, ang galing talaga. Para talaga akong milyonaryo. Para talagang yung anak ko, binili ko din ng sarili niyang kotse. Hindi. Anak ko nga sarili niyang kotse, siya ang bumili. Tapos, siya nangihingi sa akin ng unit. Para daw sa meron na siyang sariling bahay. Hindi na siya uupa. Problema ko yun kung nangungupahan ka ng bahay. Di ba dapat problema mo yan? Di ba dapat ikaw ang may responsibilidad sa sarili mo na makabili ng sarili mong bahay, ng sarili mong unit, lalo't may negosyo ka? Hindi ako. Yun. Aba hindi, parang ako pang may responsibilidad nun. Kung hindi ka marunong sa pera, hindi ko na problema yun. Ako nga natutong disiplinahin ng sarili ko para lang makaipon ako ng pera, tapos ikaw hindi. Ay nako, ang galing talaga. So yun, gusto ko lang ilabas yung aking sama ng loob. Grabe, sobra ng pamilya ko talaga. Sobra silang mga feeling entitled. Grabe, nakakapagod sila. Yun. Okay, alis na ako. Para hindi pantay yung kilay ko